Ngayon pong month of November ay meron po tayong muling panibagong pag-uusapan na patungkol sa salita ng Panginoon. At ang mensahe na pag-uusapan po natin ngayon pong month of November ay pinamagatan po natin, Keep Running the Race. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, yan, kung gusto mong ikaw ay magtagumpay sa iyong buhay, you have to keep running the race. Tayo po mga kapatid ay ang buhay natin dito sa mundo ay inihalin tulad ng ating Panginoon sa mga mananakbo o sa mga tumatakbo. At yung pong mga tumatakbo o sumasali sa takbuhan ay pinagbubuti nila ang kanilang pagtakbo hindi lamang sa simula kundi hanggang sa katapusan. Isinasailalim nila ang kanilang katawan, ang kanilang sarili sa self-discipline at talagang iniiwas nila ang kanilang sarili doon sa mga bagay na makapagpapahina ng kanila pong strength at saka makakapag-distract sa kanilang pagtakbo. Sapagkat sila po, mga kapatid, ay nag-a-aspire ng reward. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, bagamat ang mga tumatakbo ay tumatanggap ng reward o ng medal o ng trophy, ang reward na yon, mga kapatid, ay temporary lamang. Yun ay naluluma, yun ay kumukupas. Pero yung reward ng mga sumasali sa spiritual race, yun ay ikaw at ako. Ang atin pong reward, mga kapatid, ito po ay eternal. No? Hindi lang sa buhay na ito, kundi doon sa ating buhay sa piling ng Diyos. Sabi po sa aklat ng Hebrew, basahin po natin yung Hebrew chapter 12, verse 1 and 2. Basahin po natin sa Tagalog, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Sabi ng verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon ay nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Yan. So, meron na lamang pong natitirang 2 buwan at matatapos na ang 2025. Kamusta na po tayo? Are we still determined and excited to run the race that God has set before us o parang tinatamad na tayo? Parang yung mga estudyante, yung unang pasukan, bagong pasukan, excited pang pumasok. Ano? Pero nung medyo malapit na yung bakasyon, lagi nang absent. Parang pagka-Lunes, excited pang pumasok yung mga estudyante. No? Pagka yung magpa-Friday na, nako, tamad na. Ang tawag ho diyan ay Friday sickness. Yung mga estudyante, yung mga teacher, mapapasin nyo, pagka Friday, konti na lang yung pumapasok. At madami ng mga dahilan. Kesyo sumakit ang dulo ng kuko, nagkaroon ng split ends, yung mga ganun kung ano-ano ng mga dahilan. Ginagawa namin yung dati noon. Pumapasok kami, umiisip kami ng dahilan. Kasi nakakatamad pagka Friday na, Biyernes na. Yun pong mga nagwo-work sa opisina, pagka dadating na yung mga malapit na ang mag-out, 3:30 pa lang, yan. Parang tinatamad ng magtrabaho, nagsusuklay-suklay na, nag-aayos-ayos. Ang tawag naman ho doon ay pre-out syndrome. Yun namang mga politician, pagka malapit nang matapos ang kanila pong term, parang sila po ay hindi na masyadong nagtatrabaho. Bumabagal na yung kanila pong mga ginagawa sa public service. Ang tawag naman po nila dyan ay yung tinatawag na lame duck. No? Bumabagal na yung kanilang speed. Alam nyo po, sa ating buhay Kristiyano na mga sumusunod at tumanggap sa Panginoon, hindi dapat mangyari yun sa atin. Sapagkat
ang simula, mga kapatid, kung gaano tayo kasigasig at kung gaano tayo ka-excited nung magsimula, ay dapat ay mas excited tayo sa pahuli. Sapagkat malapit na tayo sa finish line. Tayo po ay malapit na doon sa hangganan ng takbuhan. Kumbaga itong tinatakbo natin, we as a followers of Christ, ito na po yung huling takbuhan. Yung mga naunang kumilala kay Kristo, wala na sila. We are living in the last of the last days. At paano natin nasabi na we are living in the last of the last days? Sapagkat lahat ng mga signs sa Bible ay nangyari na sa ating panahon. Like pandemic, like mga earthquakes, ang mga climate change, yung mga war sa iba't ibang mga nations, lahat po yan ay isinulat sa Bible at yan daw po ay sign. Sa mga huling panahon, yan ay mangyayari. Pero hindi pa daw talaga yung pinaka-end. Kinakailangan mo nang i-share ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, doon sa mga remote area na hindi pa naaabot ng salita ng Diyos. At kapag yung mga tao ay naabot na ng salita ng Diyos at napakinggan nila ang gospel, itanggapin man nila o ito o hindi, sabi doon, tsaka dadating ang wakas, ang katapusan ng mundong ito. At yung mga tao na kumilala sa Panginoon at nanalig kay Jesus, ay kukunin ng Panginoon at dadalahin niya doon sa kanyang piling. At ang may iwanan dito sa mundong ito ay yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. At sila ang paghaharian ng Antichrist. Ang Antichrist, siya po ay nagtataglay ng kapangyarihan ng demonyo at siya yung magpapahirap doon sa mga tao hindi tumanggap kay Jesus. Ngayon mga kapatid, tayo po ay nasa huling takbuhan. At dahil tayo po ay malapit na doon sa finish line, kinakailangan po nating pagbutihin. Mas lalong galingan, pagbutihin, paghusayan yung ating ginagawa sa ating Panginoon. Ito ho yung panahong hindi ka dapat tamarin o mawala ng gana sa iyong ginagawa para kay Lord. Ano po? Kundi ito yung dapat ay ma-excite ka dahil nalalapit na yung magbibigay ng reward sa iyo. Diga, pagka ikaw matagal na naghihintay doon sa iyong naiibig o nililigawan, hindi, pag ikaw ay malapit ng sagutin, diga ikay excited, sasagutin ako. Diba, excited ka? Gayon din mga kapatid, kapag tayo ay nalalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon, dapat mas lalo tayo maging excited. Dahil yung mga ginagawa natin para sa Kanya, alam natin na yun ay gagantimpalaan ng Diyos. So, I will share to you, mga kapatid, the reasons why we should keep moving forward. Ano yung reason? Ano ba yung major reasons why we should keep moving forward? Dahil mapapansin natin, in our days, siguro may makakita kayo, dati ginagamit ng Lord, excited, very on fire, sila'y mga nawala na, hindi mo na nakikita. Ang tawag doon, sila yung mga hindi nagpatuloy sa takbuhin na nasa kanilang harapan. Ay ba't ikaw ay nandiyan pa rin ngayon? Kahit minsan, may mga pagsubok ka, ikaw ay nadadown, minsan ay parang tinatamad ka na, pero diretso ka pa rin. No? Ang tawag naman dyan, ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon. At gusto ng Panginoon, hindi ka lamang hanggang simula. Gusto ng Diyos, tapusin mo yung iyong sinimulan para sa Kanya. Now, ano po ba yung mga reasons why we should keep run the race that God has set before us? So, number one reason kung bakit kailangan nating magpatuloy sa takbuhin na nasa ating harapan, because God called us to finish the race. Tinawag ka ng Diyos hindi lamang sa umpisa, kundi tinawag ka ng Diyos para tapusin mo kung ano yung iyong mission dito sa mundo. Para tapusin mo yung iyong takbuhin na nasa iyong harapan. Alam niyo po, mga kapatid, some of us, we love to start something, pero we don't like to finish it. Diba? Yung kalimbawa, mag-exercise. Mag-exercise ako. Pero hanggang first month of the year, pero hindi na itinatapos. Mag-start ng business, simula lang. Tapos, wala na. Hindi na ipinagpapatuloy. Alam niyo po, mga kapatid,
yung mga nagiging successful na mga tao ay hindi lang po sila sa simula nagiging masigasig, kundi sila nagiging higit na mas masigasig hanggang doon sa dulo. Kaya nila na-achieve ang success sa kanila pong buhay. Alam niyo po, kung ang pagbabasihan natin ng ating pagpapatuloy ay ang ating pong feeling, hindi na tayo makapagpapatuloy. Katulad po ng isang runner, ng isang tumatakbo, kung ang pagbabasihan niya sa kanyang pagpapatuloy sa pagtakbo ay yung pakiramdam lang niya, bibis niya sa kanyang pakiramdam, ay baka nagsisimula pa lamang siya ng training. Hindi na siya sasali sa takbuhan. Dahil ang daming mga obstacle, ang daming mga hindrance para hindi makapagpatuloy. Pero tayo mga kapatid, hindi tayo nakabase lang sa feeling sa ating pagpapatuloy, kundi doon sa purpose ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag. So, God called us to finish the race that He has set before us. Basahin niyo po yung sinabi po sa Philippians chapter 1 verse 6. Ang sabi diyan ni Paul, nakatitiyak ako na ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, gusto pala ng Panginoon, anumang sinimulan mo sa buhay mo, yan man ay negosyo, yan man ay pag-aaral, yan man ay paglilingkod, anumang sinimulan mo, gusto ng Diyos na tapusin mo yan ng ayos. Gusto ng Diyos na tapusin mo kung ano yung sinimulan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, finish what you have started. Hindi hanggang simula laang. Hindi sa Diyos, hindi importante yung simula eh. Mas importante din. Pero mas mahalaga sa Diyos yung kung paano mo ito tinatapos. Kaya sabi ng Bible, natitiyak ako, sabi ni Paul, na yung mga sinimulan sa inyo ng Diyos ay lulubusin niya hanggang sa mga tapos. Sabi, He who began a good works in you will able to complete it until the day of our Lord Jesus Christ. Kaya kung ano ang sinimulan sa iyo ng Diyos sa buhay mo, gusto ng Diyos na matapos mo yan ng matagumpay. Amen? Kung estudyante ang katabi mo, sabihin mo sa iyong katabi, gusto ni Lord, makatapos ka ng pag-aaral. Nagsimula ka ng business, gusto ng Lord na ituloy mo iyan, no? Ipinag-pray mo, tapos nung nando ka na sa kalagitnaan, umayaw ka na. Kasi po, mga kapatid, the devil is always trying to stop us, to hinder us, para hindi natin may pagpatuloy kung ano yung mga sinimulan natin sa buhay. Kaya marami pong mga tao na yung hanggang simula lang, tapos hindi na itinutuloy. Nakita na ba kayo yung bahay na itinayo o yung mga poste, tapos nahinto na, tapos kinalawang na yung mga bakal, hanggang sa mami tinubuan ng mga damo, tapos mga wala na. No, anong masasabi nyo doon? Grabe naman yun, sayang. Sayang yung ginastos. Sayang yung mga bakal, kinalawang na diyan. Hindi itinuloy. Alam nyo po, kung titingnan natin ang ating buhay, parang ganyan din tayo. Mas maraming nasasayang sa buhay natin kung hindi tayo magpapatuloy. So, ano ang unang dahilan kung bakit kailangan nating magpatuloy? Because God called us to finish the race. Tinawag tayo ng Diyos, hindi para magsimula lang. Tinawag tayo ng Diyos para tapusin kung ano yung ating sinimulan. Okay? Pangalawang reason, mga kapatid, kung bakit kailangan nating magpatuloy sa takbuhin na nasa ating harapan ay you are not running alone. God is with you. Sabihin mo sa iyong katabi, God is with you. Sa totoo lang, kapag kayo ay naglilinis ng inyong bahay at mag-isa lang kayo, nakakatamad. Di ba ga? Tapos papasok ka sa school, wala kang kasabay, ikaw lang mag-isa, ang layo ba ng bahay ninyo? Parang nakakatamad pumasok. Tapos, lalo na yung mga malapit ng mag-holiday. Tapos, yung mga kaklase mo, ayaw nang pumasok. Parang ikaw, parang natatamad ka na rin, di ba?
mag-isa ka lang papasok, parang hindi yata masaya. Mapapansin niyo po ba, pagka yung mga mahal na araw, yung Biyernes Santo, daming mga naglalakad. Papunta doon sa Manawag, yung mga taga-Kalasyaw, taga-Dagupan, Linggayin pa nga yung iba, nagagaling pa sa Labrador. Naglalakad sila. Nakikita ho namin diyan, naglalakad. Daming naglalakad. At parang ang saya baga nilang naglalakad sila. Ang tanong ay bakit? Kasi marami po silang kasabay. Kaya yung iba, hindi naman nila alam kung bakit sila pupunta doon at maglalakad. Nakikilakad na rin. Kasi maraming kasabay. Subukan mo mag-isa ka lang nalalakad doon. Pamula Linggayin hanggang doon. Baka nandun ka pala sa palengke. Tatamadig ka na at mag-i-stop ka na. Ano po ang point dito, mga kapatid? Dapat nating maintindihan na sa paglalakbay natin sa mundong ito, as we run the race of life, hindi ka nag-iisa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa takbuhin mo sa iyong buhay. Tayo, may kanya-kanya tayong takbuhin. Iba ang takbuhin ko as a minister of God. Iba din ang takbuhin ninyo as a businessman. Yan ang takbuhin na binuksan sa inyo ng Diyos. Kung ikaw ay estudyante, meron ka ring takbuhin sa iyong harapan. Ano yung takbuhin na yun? Kailangan matapos mo yung iyong sinimulan. Kailangan tapusin mo yung iyong pag-aaral. You have to finish the race that God has set before you. So, iba din yung sa iyong katabi. Tayo ay may kanya-kanyang takbuhin. At minsan, tayo po ay parang nadi-discourage at nawawala ng gana. Parang gusto nating sumukot umayaw dahil feeling natin mag-isa na lang tayo. Hindi laging tayo ay may excitement sa puso na gawin ang lahat ng bagay. Napapansin mo, minsan, pag may mga magaganda kang napasok sa iyong isip, ang sigla-sigla mo, Tapos minsan may dumarating yung parang wala ka ng gana, parang nakakapanghina na, Doon papasok, mga kapatid, ang kilos ng Diyos sa iyong buhay. May pangako ang Panginoon, may pangako ang Diyos sa atin. Para po tayo ay ma-inspired at ma-motivate na magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Dahil it takes faith para matapos natin yung takbuhin na sinimulan ng Diyos sa atin. Sa totoo lang, kapag nakikita mo yung kasama mo, masigla ka dahil nakikita mo na may kasama ka. Paano kung yung kasama mo hindi mo nakikita? It takes faith. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero meron siyang pangako. Ano ang pangako ng Diyos? Ano yung mga promises ni God? Na magpapatunay na kasama natin siya. Una, dapat nating malaman na hindi po tayo gumagawa na nag-iisa. Sabi po sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 13, basahin natin, for God is working in you. God is working in you. Kapag nagtatrabaho ka, God is working in you. Kanino ba yung lakas na ginagamit mo? Sa iyo ba yun? Malakas ako, pastor. Dami kong kinakain palagi. Hindi natin lakas yun. Yun ay lakas na bigay sa atin ng Diyos. At kung tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior, sabi ng Bible, God is working in you, giving you a desire and the power to do what pleases Him. Siya yung nagbibigay ng desire, siya yung nagbibigay ng energy or power para gawin mo kung ano yung nakakalugod sa Kanya. Kaya wag nating sayangin ang ating energy at ang ating power sa mga nonsense activities. Let's focus and reserve our energy doon sa takbuhin lamang na sinet ng Lord sa atin. Alam niyo po, kaya nauubos ang ating energy at minsan hindi tayo napagpapatuloy sapagkat yung ating energy para lahat tayo magpatuloy doon sa isang bagay na ginagawa natin yun ay napupunta sa ibang bagay na di-divide. Kaya kung tinawag ka ng Lord para mag-serve sa Kanya, doon mo ibuhos ang iyong energy.
Kung tinawag ka ng Diyos para magnegosyo, doon mo ubusin ang iyong energy, ang iyong lakas na bigay ng Lord. Yung iba, sa pagsusugal ginagamit, sa kung ano-ano mga bagay, sa mga worldly things, kaya nawawala na po sila ng gana na gawin kung ano yung ipinapagawa ng Lord. Kaya i-reserve natin yung energy na meron tayo doon sa mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Diyos. Ang pangako ng Panginoon, He is working with us. Siya'y gumagawa na kasama natin. Hindi tayo gumagawa na nag-iisa lang. Minsan, akala natin, mag-isa na lang tayo, walang dumadamay sa atin. Pero, ang sabi ng Bible, siya'y gumagawa na kasama mo. Bagamat hindi mo siya nakikita, pero siya'y gumagawa sa buhay mo. Amen? So, ang pangalawa, tayo po ay aalalayan ng Panginoon kapag tayo po ay nanghihina. Sabihin mo sa iyong katabi, aalalayan ka ng Panginoon kapag ikaw ay nanghihina. Ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 8? Sabi doon ay, aalalayan niya kayo hanggang sa dulo, hanggang sa matapos ang takbuhin natin na nasa ating harapan. Kaya pagka ikaw ay nadadown, ikaw ay ititindig ng Panginoon. Kapag ikaw ay nanghihina, ikaw ay papalakasin ng Panginoon. Sabi niya, aalalayan. Napansin niyo ba yung mga batang nagsisimulang lumakad? Yung mga unang taon, yung mga 11 months, di ba hindi pa sila makalakad ng ayos? Anong ginagawa ng parents niya? Anong ginagawa ng guardian? Inaalalayan. Inaakay. Gayon din, mga kapatid, tayo. Inaakay tayo ng Diyos. Naalala niyo po ba yung story ng kantang Footprint in the Sand? Yan, 'di ba? Ang nakalagay doon sa content nung parang nagtatampo siya sa Diyos dahil marami siyang problema, parang hindi siya dinamayan ng Lord, hindi siya tinutulungan ng Panginoon. Nung mayroong storm, mag-isa lang siya. At sabi niya, Lord, tingnan mo nga yung nilalakaran kong buhangin yan. Isang pares lamang ng paa ang nandyan. Sabi naman ng Lord sa kanya, nagkakamali ka, tingnan mong maigi. Malaki yung size ng paa. Hindi mo paa yan. Paa ko yan. At ikaw, buhat-buhat ko nung time na mayroong storm. Alam niyo po mga kapatid, pag tayo pala ay nanghihina, nalulupaypay, may mga pagsubok, aalalayan tayo ng Lord para matapos natin yung takbuhin na nasa ating harapan. And aside from that, ang gagawin ng Lord ay hahawiin niya yung mga obstacle sa ating harapan. Ang sabi po ng Isaiah chapter 45, hahawiin niya yung mga obstacle. Sabi doon, I will go before you and make the crook places straight, and I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. Imagine nyo po, yung iron bars, yun pong mga steel gates, yung mga bronze gates, mga iron bars, yan po ay sumisimbolo sa mga obstacle na humaharang sa ating mga goal sa buhay. Humaharang sa ating mga pagpapatuloy. Ano kaya yon? Yung mga discouragement, ba? Yung panghihina, yung mga persecution, minsan yung kawalan ng pera, yung mga difficulties na nararanasan natin. Pero sabi ng Bible, aalisin daw po niya, hahawiin niya, para po tayo ay makapagpatuloy. Alam niyo po, nung ang bansang Israel ay sabihan ng Diyos na sila ay dadalahin ng Panginoon sa promised land, hindi po sila nakapunta doon ng shortcut. Ang daming obstacle, di ba? May mga nakaharang na may bundok sa kaliwat kanan. Tapos, doon sa harapan nila, meron pong malaking dagat. Wala namang tulay. Pero alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon, hinawi po ng Lord yung Red Sea at sila po ay nakadaan. Alam niyo, sa buhay po natin, minsan ang dami pong mga sagabal sa ating pagpapatuloy sa ating takbuhin.
Mga estudyante, anong sagabal? Minsan walang pang tuition, walang pangbayad. O, minsan, ang sagabal, mahirap ang calculus, mahirap ang math, mahirap ang physics. Yung mga sagabal, ano? Pero sabi ng Bible ay hahawiin daw po niya para po tayo ay makadaan. God will make a way. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God will make a way. Hahawiin niya ang mga obstacles sa iyong harapan para malampasan mo yung mga difficulties na pinagdadaanan mo sa buhay. Aside from that, ang pangako ng Diyos sa atin, hindi niya po tayo iiwanan kahit anong mangyari. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you. Sabi, and will be with you. Alam niyo po, kapag ang Panginoon ay nagsalita ng ganyan, tututuhanin ng Diyos yan. Hindi ho naman siya nagsasabing, I will go with you, tapos i-Indianin ka. Kagaya ng iyong kumare o kumpare o mga kaibigang nagsasabing, sasamahan kita tapos iiwanan ka pala. Kapag ang Diyos po ay nagsabi ng mga ganyan pong mga salita, yan po ay tinutotoo ng Diyos. Sabi po doon sa Deuteronomy 31 verse 8, basahin natin, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged. So, ang iba sa atin, nadi-discourage sa trabaho kasi yung ini-expect natin, iba yung doon sa reality. Yung mga estudyante, excited ka dati doon sa kurso na yung kinukuha habang nandun ka na sa gitna. Parang nadi-discourage ka doon sa mga subjects. Yung mga nagbi-business, ganun din, di ba? Excited nung nasa simula, nag-uumpisa, pero nandun na sa gitna, marami ng mga nagiging problema, parang nadi-discourage na, ayaw mo nang magpatuloy. Alam niyo po, lahat ng tao ay dumaan sa mga iba't ibang discouragement sa buhay. Diba sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan din ng ibang mga tao. Sabi ng Bible, tapat ang Diyos at hindi niya kayo susubukin nang higit doon sa inyong makakaya. Sa halip ganito, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yun. So, ibig sabihin pala, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para magtagumpay. Kaya sabi, the Lord Himself goes before you and will be with you. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, kasama mo ang Diyos sa trabaho mo. Kasama mo ang Diyos pag nag-business ka. Kasama mo ang Diyos pag nag-aaral ka. Kasama mo ang Diyos kapag humahayo ka sa mga outreaches. Minsan parang walang sumasama sa iyo. Nadanasan ko lahat yon. Parang gusto ko I almost give up sa pagsiserve kay Lord. Dahil para naman akong walang nangyayari. Pero alam niyo po, ngayon ko po na-realize na kung pala po ako ay nag-give up nung mga time na yon, I miss the blessing that I am enjoying right now. Na-miss ko yung mga pagpapala, na-miss ko yung overwhelming joy na aking na-experience ngayon. Siguro ako ngayon ay sising-sisi. Sana nagpatuloy sana ako. Hindi ko sana na-miss yung mga blessing na ipinrepare ng Lord in the future. Pero mga kapatid, buti na lang nakapagpatuloy tayo. Nalampasan natin yung mga discouragement at yung mga obstacle na yun. So, aside from that, yung may pangako ang Panginoon, ang sabi po niya, sasamahan niya tayo hanggang dulo. Nung inutusan ng Panginoon, ang kanyang mga disciples na humayo at i-share ang kanyang mga salita sa mga tao, may pangako ang Lord, I will go with you. Surely, kita nyo, sabihin nga natin, surely. Pag sinabi natin surely, tiyak yun, 100%, gagawin niya yun. Sabi doon, surely I am with you always to the very end of the age. So, ibig sabihin, kapag kasama mo ang Diyos, o proteksyonan ka ng Diyos. Unang P, may protection ang Diyos sa iyo.
Pangalawang P, kapag kasama mo ang Diyos, may provision ang Diyos sa'yo. Ha? At ano pa na pangatlong P, may promotion na ibibigay si Lord sa iyo kapag siya ay kasama mo. Kaya magtataka ka, saan ang gagaling ang iyong mga ginagastos? Saan ang gagaling yung mga blessing na yan? Walang iba kundi doon sa Diyos na tumutulong sa iyo. Na nangako na surely I am with you until the end of the age. Kinakailangang i-acknowledge natin yun. Bagamat hindi natin nakikita ang God physically, pero kapag siya ay kasama mo sa iyong buhay, you will experience promotion, provision, and protection. Pansin niyo po, inilalayo tayo ng Lord sa kapahamakan. Try to imagine that, how God protected us dyan sa pandemic na yan. Alam niyo po, ako nagpapasalamat kay Lord nung mga ilang taon na yun, isang taon na nakalipas, no? The Lord protected me. Sabi ko, hindi pala ako pinroteksyon ng Panginoon at wala nang plano ang Diyos sa aking buhay. Eh di, wala na ako ngayon dito sa inyong harapan. Dahil na-aksidente ako habang ako nagdadrive. Masarap po palang matulog pag nagdadrive. Sa sobrang kapagura. Pansinin mo, na ang protection ng Diyos, mararanasan mo sa iyong buhay. Ang promotion ng Diyos, darating yan sa iyong buhay. Na hindi mo ine-expect. Ipopromote ka ng Lord. The Lord will elevate you. Yan, hindi ka mananatiling buntot. Kasi ang pangako ng Lord, di ba? You will become a head and not a tail. You will become a blesser. You will become a blessing and not a borrower. So gusto ng Panginoon na i-elevate ang ating buhay. Pero para mangyari yon, may gagawin ka. Anong gagawin mo? Magpapatuloy ka. Ipagpapatuloy mo kung ano yung sinimula ng Diyos sa iyong buhay. Yan. Sabihin mo nga siyang katabi kung ano yung inumpisahan ng Diyos sa iyo. Tuloy mo yun. Yan. So ulitin natin. Ano yung reason? Bakit kailangan nating ipagpatuloy yung race na nasa harapan natin? Because God called us to finish the race. Pangalawa na reason, you are not running alone. God is with you. At hindi matutuwa ang Diyos sa iyo. Sinamahan ka na niya, tapos ikaw, ayaw mo magpatuloy. Parang ganito, nagtawag ka ng kasama na pagsha-shopping. Mars, samahan mo nga ako. Wala akong kasama. Go-grocery ako sa mall. Tapos, excited siyang samahan ka. Tapos, pagdating niya sa inyo, ikaw yung tinamad. Ano sasabihin niya sa iyo? Grabe, nagbihis pa ako. Kinancel ko yung lahat kong lakad ko para lang samahan kita. Tapos, pagdating ko sa inyo, hindi ka tumulay. Nakakainis ka naman, Mars. hindi matutuwa, di ba? Kumbaga, tinalikuran niya ang lahat, sinakripisyo niya ang lahat para samahan ka, tapos noong nandyan na siya para samahan ka, ikaw naman yung umayaw. Alam niyo po, mga kapatid, si Lord, iniwanan niya ang trono ng langit, iniwanan niya yung magandang posisyon, bumaba siya dito sa lupa para abutin ka, para tulungan ka. Kaya, you are not running alone. God is with you. At may mga pangako siya sa atin na hindi tayo gumagawang nag-iisa. Kung ikaw ay nadadown, siya magpapalakas sa iyo. Hahawiin niya yung mga obstacle sa ating harapan. At hindi niya tayo iiwanan kahit anong mangyari. At sasamahan niya tayo hanggang dulo. Amen? So, ang pangatlo na dahilan kung bakit tayo kailangan nating magpatuloy sa takbuhin sa ating harapan, because great rewards are waiting for you at the finish line. Sino ho sa inyo dito ang nakasali na sa yung talagang aktual na takbuhan o liga or sabihin nating mga tournament? Saan ba ibinibigay ang reward? Bago magsimula ang takbuhan o laro o sa final? Di ba?
Yung iba, kahit nakakailan ng talo, sige, laro pa din, sali pa rin. Because they are expecting rewards. Nag-expect sila na sila ay mananalo. May kasabihan na ang mga umaayaw, hindi nagwawagi. So, try to imagine that, yung mga athletes, yung mga sumasali sa takbuhan, sa mga laro, hindi naman sila laging nananalo. Ang iba sa kanila, nadadapa, nasusugatan, nasasaktan. Yung iba, walang magastos sa training, di ba? Pero, kita ninyo, yung lahat ng yon na-overcome po nila. Ba't nila ginagawa yung wala lang para sikat? Hindi eh. They are expecting rewards at the finish line. May reward sa ating hinaharap na inihanda ang Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, nakahanda na ang reward ni Lord para sa atin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, nihanda na ng Lord. Bago ka pa magsimula sa takbuhin ng buhay, pinrepare na ng Lord ang reward. Halimbawa, Olympics. Yung po ba, okay, ito na, final na. Doon pa lang ba sila magsusulisit? Doon pa ba lang sila kukuha ng sponsor? Para, tika muna, tatawag muna kami ng mga mag-sponsor para ibigay sa iyo ang reward. Ganun po ba yun? Bago pa magsimula ang takbuhan, ang Olympic, prepare na po lahat ng mga prizes. Nakahanda na po lahat. Yung pong mga advertisers na mag-sponsor, sagot ko ang ano nito, pag-aaral, yung mga ganon, ibibigay ko sa mga mananalo. Nakahanda na, hindi ka pa tumatakbo, hindi ka pa nagsisimula, nahanda na yung mga prizes. Gayon din po sa spiritual. Nihanda na ng Lord ang kaligtasan para sa iyo. Pero kailangan mong tanggapin siya at magpatuloy ka. Nihanda na ng Lord ang reward, ang crown sa heaven. Pero kinakailangan mong magpatuloy. Kung ikaw ay magkukwit, ikaw ay tatalikod at aayaw, you will miss the reward that God has prepared for you. Parang ganito, halimbawa, naglibot yung taga-DSWD, namigay ng ng ticket. I-claim po ninyo, punta kayo po dyan sa, sa City Hall. Tapos, yung iba pumunta. Ikaw lang ang hindi. Sa palagay mo, ano ang mangyayari? Sila may na-claim. Kasi, pumunta sila. Ang daming obstacle. Naku, baha. Hanggang tuhod ang baha. Naku. Daming mga, distraction. Kaya hindi ka nalaan pumunta. Pero sila, yung mga pumunta, naka-claim. Ikaw, hindi. Kasi, hindi ka tumuloy. Now, what is the point? Ganyan din sa takbuhin ng buhay. Tumuloy ka lang. Sabihin mo nga sa iyong katabi, tumuloy ka lang. Naghihintay ang reward. Naghihintay yung victory. Naghihintay na sa iyo ang tagumpay. Naghihintay sa iyo ang mga blessings na ipinrepare ng Lord. Pero may gagawin ka. Ang gagawin mo, magpapatuloy ka. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kailangan nating magpatuloy. Sabi po sa aklat ng Philippians chapter 3, verse 14. Anong sabi ni Paul? Nagpapatuloy nga ako tungo saan? Sa hangganan. Para Upang kamtan ang alin? Gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang buhay na hantong sa langit. Yan palang takbuhin natin as a Christian, as a believers of Christ. Ito po pala ay patungo sa buhay na inihanda ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Paul, nagpapatuloy ako patungo sa hangganan. Para Para kamtan ang gantimpala. Ibig sabihin, pag hindi ka nagpatuloy, you will miss the reward. Kaya yung po mga tumalikod, umalis sa Panginoon, nanlamig sa pananampalataya, nakakalungkot. They will miss the reward that God has given to us. Actually, nihanda na ng Lord ang reward sa lahat. Pero, kung hindi tayo magpapatuloy,
hindi natin makakamtan yung reward na yun. Okay? So, bakit kailangan natin magpatuloy? Dahil ang sabi ng Lord, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, hindi nasasayang ang ating mga ginagawa. Yung mga ginagawa mo para kay Lord, akala mo parang wala lang yan, walang kabuluhan, wala nang kabuluhan yung ginagawa ko. Kahit nga yung ultimong pagtuturo mo sa mga bata, bata lang naman yan. Anong reward ang makukuha ko diyan sa mga pagtuturo? Bata lang naman yung aking tinuruan. Alam niyo po ba, mga kapatid, kahit bata yung tinuruan at yung batang tinuruan mo ay nabago ang buhay at naging leader someday, at yung taong yun ay marami ding binago ang buhay, I am telling you, you made the difference. Ikaw ay nakagawa ng dakilang bagay. Yung mga parents dito, yung sabihin natin, ako naman housewife lang, sa bahay lang naman ako, taga-alaga ng mga batang makukulit na anak, taga-hatid sa school, yun lang. Alam niyo po ba, mga kapatid, na yung ginagawa ninyo yan ho ay great things. Pag yung anak ninyo, naalagaan ninyo ng ayos, napalaki ninyo ng tama, may fear of the Lord at mabuting tao. Isang araw, naging leader of the land, naging politician yan. Yan ang babago ng ating bansa. Kaya huwag mo lang maliitin yung ginagawa mo na ikaw ay mother lang, taga-alaga, taga-hatid, sundo lang anak mong makukulit. Do your best. Gawin mo yun para kay Lord, for the glory of God. Palakihin mo yung anak na may takot sa Diyos. Matino. Hindi corrupt, faithful, honest. Isang araw, hindi mo alam na meron palang napakalaking impact yung ginawa mo sa society. Kung bakit marami pong mga pasaway sa lipunan at maraming mga taong kriminal at maraming mga taong gumagawa ng kalukuhan sa ating bansa. Alam niyo, hindi sa kanila nagsimula yun. Kundi papaano sila pinalaki nung maliit pa sila. Kung pinalaki natin ng ating anak na may paggalang, marunong rumispeto sa kapwa, paano kumilos as a professional, pag professional ang kaharap, dapat professional ka, pag bata ang kaharap, bata rin. Hindi yung professional ang kaharap mo, miyaw-miyaw ka ng miyaw-miyaw. Di ba? Diba? Hindi siya proportion, di ba? So, palakihin natin ang ating mga anak na may wastong paggalang, magsalita ng maayos, hindi pala mura. You made the difference kapag nagawa mo iyon. Hindi mo alam, nakakreate ka pala ng dakilang bagay. So, ang tawag ho dyan ay mission. Meron kang mission. Yes, hindi ka nga katulad ng mga natatrabaho sa mga malaking kumpanya. Pero yung mga anak mong tatlo, pinalagaan, pinalaki mo silang mga matitino. Isang araw, yung mga taong yun ang gagamitin ng Lord kung saan man sila dalahin. Ibig sabihin, nakagawa ka ng dakilang bagay. Now, sabi doon, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil, alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Alam niyo po, nakaka-excite magtrabaho pag sa mga malalaking kumpanya, lalo na yung talagang may mga malalaking benepisyo. Ang sarap pumasok na, excited tayo magtrabaho. Kaya pagdating sa paglilingkod, ikaw pa ang gagastos. Ikaw pa ang maglilibre. Nakakatamad! Di ba? Ayaw natin nun. No? Pero ang sabi ng Bible, basahin niyo po, magpakasipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo na hindi nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Ito lagi kong ipinagpapatotoo sa inyo. Nung simula po kami sa gawain dito sa church, ang unang-una kong kasama dito, sila Pastor Omi, sila tawag dito, Pastora Sheila. Siya po sa Santa Barbara na ginagawa. Hindi namin alam kung ano yung magiging hinaharap namin. Basta gagawin lang namin yun para kay Lord.
So minsan hindi kami makakapunta o manghihiram yung sasakyan, di ba? O, sasakyan ng kanyang ina para lang kami may magamit. O minsan gabi na nga kami nabalik. Minsan yung sasakyan pinagpe-pray ko na doon, paano po yung makabalik ng buhay? Kasi nagiging pula na ho yung tangke. Ganun ho na kami nagsimula. Pero ginagawa lang namin yung for the Lord, yung pala mga ginagawa namin para sa Panginoon. Yung pala mayroong reward. May dalawa palang klase ng reward. Reward sa buhay na ito at reward sa buhay na walang hanggan. Hindi lang sa langit ang reward. May reward din dito sa lupa. Declare ako ng declare, Lord. Pag nagpe-pray ako sa amin, Lord, bigyan mo sila ng sarili sa kayo. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Uy, nangyari eh. Oh, may dahilan ang Diyos. Pag nagse-serve ka, binibigyan mo ang Diyos ng dahilan para i-bless ka. Maaring ang church itself is not in capacity to supply all your needs. Di ba? Pero binibigyan mo si Lord ng dahilan para buksan ang langit para sa iyong buhay. Another example, no, nagsisimula kami dito sa church. Then, kasama ko rin sila Pastor Bong kasi pag hindi nila ako nasasamahan, si Pastor Bong, may sasakyan ho yan, yung pag nalalaglag ang pinto, nilelehens ko nga yung pinto minsan, yung sasakyan ho nung ngayon, talagang ipagpe-pray para umandar. Lagi ko rin sinasabi, mapapalitan ka ng bago. Para kaming mga baliw ba? Na, paano mo nang papalitan yun? Saan naman kayo kukuha ng ibibili? Because they are serving the Lord. They continue to serve the Lord. Tingnan nyo ang buhay nila ngayon. And even sila ay na-amaze. Paano nangyari yun? Kasi binigyan nila ng dahilan si Lord para pagpalain sila. If you are serving the Lord, binibigyan mo ang Lord ng dahilan to bless you. Ba't ka niya i-bless? Hindi ka naman niya nagagamit. Kung hindi ka nagagamit ng Diyos at i-bless ka, baka yung blessing na yun, gamitin mo lang sa bisyo. Baka yung mga blessing, gamitin mo lang sa ibang bagay, sa ikakapahamak mo. Pero kapag nakikita ng Diyos na yan ay ginagamit mo para sa kanyang kaharian, si Lord ay hindi magsasawa na buhusan ka ng pagpapala. Alapakan natin si Lord. Yes, papasaganahin ka ng Lord sapagkat ikaw ay gagamitin sa kanyang kaharian. Yun ang purpose niya kung bakit kanya pagpapalain. Para ikaw ay maging pagpapala sa iba. Now, aside from that, ang ating pong mga ginagawa, hindi man nakikita ng pastor, ng leader, o ng iyong biyanan, o ng iyong mga kamag-anak, ang mga ginagawa mong kabutihan, pero si Lord, nakasulat lahat ng ginawa mo. Nakalista. Basahin natin sa Malakay, chapter 3, verse 16. Ano ang sabi doon? Nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh. Ano kang pinag-uusapan nila? Kaya tayo uunlod. Ano yung mga pinag-uusapan nila? Bakit yung mga wicked hindi naman nagse-serve? Bakit sila umaangat ang buhay? Yun ho ang usapan dyan. Pag binasa nyo yung context ng Malakay chapter 3, nag-uusap-usap yung mga may takot sa Diyos. Bakit yung mga evil, sila pa yung mga wicked, sila pa yung mandaraya, sila pa yung nayaman? Alam niyo, hindi tayo dapat mainggit sa kanila. Doon sa mga yumayaman na may illegal na ginagawa, hindi tayo dapat mainggit. Bakit? Dahil darating ang wakas doon sa kanilang masamang ginagawa. They will expose them later on. Yes, ngayon hindi pa nahuhuli, pero hindi po pwede na ang ginagawa mo ay illegal o masama na hindi ka ma-expose. Kikita ninyong nangyayari ngayon. So, mas maganda yung ikaw ay nagtitiis, pero ang ginagawa mo ay mabuti at marangal. Pagdating doon sa dulo, ikaw yung mag-i-enjoy at meron kang peace na wala kang ikinakabahala dahil alam mo ang ginawa mo ay tama. Kesa na, oy, gumawa ka ng illegal, bilis kang yuwam at umunlad, pero lagi kang kakaba-kaba, wala kang peace kasi baka ka mahuli, baka ka mabisto. Di mas maganda na yung umunlad ka, little by little, pero meron kang kapayapaan. Hindi ka pa stress. Amen? Now, nag-usap-usap daw po yung mga tao na mayroong takot sa Diyos.
At ano ang sabi? Narinig niya ang kanilang usapan. Naririnig pala yung pag-uusap. Nag-uusap-usap kami. Nag-uusap-usap kami pag nag-serve. Pagka nasa sasakyan kami, nag-uusap-usap kami, nila Sister Jel, Pastor Bong. Parang ang baliw kami. Naku, ikaw magkakaroon ka ng ganito, ikaw magkakaroon ka ng resort, ikaw magkakaroon ka ng negosyo. Ikaw. Parang hinahangin ang utak. Alam nyo, mas magandang pag-usapan natin. Ikaw anak, maging engineer ka, maging architect ka, maging doktor ka. Yung parang iniaak mo, wala ka pa doon sa finish line. Wala ka pa doon sa place na yon, pero ini-internalize mo na siya. Alam niyo yung sila Neptali, ang ginawa ng teacher nila, kung ano daw yung gusto nilang mangyari in the future, magdadala sila ng costume. Halimbawa, gusto mong maging doktor, magdadamit ka ng pang-doktor. O kung pulis ka, magdadamit ka ng pulis, gusto mong maging marine or whatever, ano mo yun, parang ma-internalize ba? Alam niyo po, mga kapatid, gayaan sa spiritual, yung wala pa daw sa iyo, ay pinananampalatayan mong nasa iyo na nga, at yun imapapa sa iyo. Sabi, nag-usap-usap ang mga may takot sa Diyos. At ang narinig ng Lord. Naririnig pala ng Lord yung mga pag-uusap natin. Kaya sabi po sa aklat ng Numbers, chapter 14, verse 28, sabi ng Panginoon, I will do to you the very words I heard you say. Kaya laging pag-usapan sa bahay, laging, walang pera, ganito, ganyan, mahirap tayo, baka marating sa buhay. Yan ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kasi yan ang lagi mong sinasabi. Pero lagi sa'yo, magkakasasakyan ako, ako'y magkakabahay, makakabayad ako ng utang, ako'y magtatagumpay, ako'y uunlad. Magiging successful ako. Ang sabi ng Numbers chapter 14 verse 28, I will do to you the very words I heard you say. Hindi niyo po ba napapansin na minsan may nasabi lang kayo, nasabi kayo salita, tapos yung sinabi ninyo nangyari? Nangyari nga. Sabi, bibili ako ng ganito, tapos biglang nakakabili nga kayo. Magtatayo ako ng ganito, tapos biglang nangyayari. There is power in your words kasi yung sinasabi mo, kung ano yung sinasabi mo lagi, yun ang gigagawin ng Lord sa iyo. Pero sa kabilang banda, lagi mo sinasabi, naku, ganito yan ako. Uy, mahuhulog ang bata. Hindi pa nahuhulog, pero sinasabi mo, mahuhulog na nga. Nahulog nga. Patay tayo. Patay tayo. Patay nga. So, there is power in our words. Sabi po doon, nakakarinig po, pinakikinggan ng Panginoon. Sabi doon, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kasali ka sa listahan ng mga pagpapalain ng Diyos. Sinong naniniwalang kasali siya sa listahan sa pagpapalain ng Diyos? Bakit? Nagpapatuloy ka ba? Yung mga nagpapatuloy, kasali yan sa listahan ng mga tatanggap ng mga great reward coming from the Lord. So, what are the reasons why we should keep running the race? Una, God has called you to finish the race. You are not running alone. God is with you. And great rewards are waiting for you at the finish line. Bihin mo nga sa iyong katabi uli, merong reward na nag-iintay sa iyo. O sana hindi mo ma-miss yun. Yung mga hindi na nagpatuloy sa Panginoon, tumalikod na, mamimiss nila yun. Sayang naman. Walang magke-claim nun. Sabi mo, Lord, akin na lang. Kung ayaw nila. Okay? Now, doon sa pinag-aralan natin kanina, binasa ko po sa inyong verse. Sa Hebrew chapter 12, verse 1 and 2, makikita po natin doon ang tatlo pong mahalagang bagay based doon kung papaano tayo makapagpapatuloy on how we can keep running the race. How to keep running the race. So, paano tayo makapagpapatuloy sa takbuhin na nasa ating harapan? So, una, sa Hebrew chapter 12, verse 1, yaman daw po naniligitan na
saksi, iwaksi natin ang alin, ang kasalanan at ang lahat ng balakid na pumipigil sa atin. So, number one, we have to lay aside the obstacle that hinder us. So, kinakailangang isantabi natin, iwaksi natin yung, alin? Yung obstacle na nasa sa ating tabi o nasa sa ating paligid o nasa ating harapan. Let us lay aside every hindrance. Alam niyo po, may mga bagay na hindi kasalanan, pero nakakahadlang sa iyong tagumpay. Halimbawa, yung paglalaro, yung mga online games. Naglalaro ka. Kung sabihin natin, ano ba mga laro sa pagro-Roblox. Yan ang uso ng laro ng bata. Hindi naman kasalanan. Wala naman nakalagay sa Bible na kasalanan ang mag-Roblox. Di ba? Wala naman nakalagay sa Bible verse na gano'n. Pero dahil sa iyong paglalaro niyan, hindi ka na nakapag-aaral. Nagkaka-ulcer ka na dahil hindi ka kumakain. Tapos ang iyong mata ay namumula tsaka kung ano-ano nang nangyari. Hindi mo na nagagawa ang iyong mga assignment. So, ibig sabihin, nakakahadlang na siya. Nakakahadlang na. Hindi ka na mautusan. Pag inuutusan ka ng iyong magulang, hindi ka mautusan kasi busy ka doon sa pagpapalevel up. Ibig sabihin, nakakahadlang na siya. Magsisimula na kayo ng practice, tugtugan na. Teka muna, tignan, pinapatay ko pa ang kalaban. Hindrance na siya sa iyong pagpapatuloy. Anong dapat mong gawin? Pag yan ay nagiging hindrance na sa iyong mga ginagawa, kinakailangan mong iwaksin na yan. Kinakailangan mong itapon na yan. Alisin niyan sa sistema ng iyong buhay. Bakit? Dahil pwedeng yaan ay makahadlang sa iyong tagumpay, makahinder. Ang tawag po dyan, addiction. Yung mga bad habits na hindi makakatulong sa atin kundi magiging sagabal sa ating tagumpay, kinakailangan natin yung iwaksi. Yung po mga tumatakbo, ano po ang napapansin ninyo sa mga tumatakbo? Sila ba po ba ay naka-safety shoes o naka-boots at nakamaong yung sasali sa Olympic na takbuhan? Nakabarong po ba sila at saka daw po sila ay mayroong backpack sa likod? Lahat po ng mga tumatakbo, tinatanggal po nila yung lahat ng mga makakasagabal sa kanilang pagtakbo. Kung maaari, ang kanila pong sapatos ay Nike. Yung magagaan, yung damit nila talagang manipis lang na hindi nakaka-distract sa kanilang pagtakbo. Kinakailangan komportable po sila para makatakbo po sila ng maayos. Alam niyo po, gayon din tayo sa ating pagtakbo sa buhay bilang isang sumusunod sa Panginoon. Ano yung mga hindi kasalanan na ginagawa mo pero nakakahadlang sa iyong tagumpay, nakakahinder sa iyong pagsunod. So, maaaring yan ikaw ay bumabarkada sa mga negative people na sila ay nakakahinder sa iyo, lagi kang pinipigilan. Pag pupunta ka sa church, magsaserve ka kay Lord. O maaaring jowa. Magre-review ka, mag-aaral ka, ikay pinipigilan. Magtatampo pagka hindi mo sinuyo. Mag-examine na. Yun, kaya hindi ka nakapag-exam. Nanlamig ka sa Panginoon dahil doon. Anong sabi po? Ulitin natin, basahin natin ang Hebrew chapter 12, verse 1. Yaman daw pong naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Ano ba ang balakid na pumipigil sa iyo? Kinakailangan mong iset aside yan para ikaw ay makapagpatuloy sa takbuhin na nasa iyong harapan. Okay? So, pangalawa, kinakailangan po natin na we must run with perseverance. So, lay aside every hindrance. Pangalawa, we have to run with perseverance. Kinakailangan po tayo ay maging matyaga sa ating pagtakbo. We have to run with perseverance.
Ang sabi po, ulitin natin yung Hebrew chapter 12 verse 1. Iwaksin daw natin ang mga balakid at lahat ng mga pumipigil sa atin. At anong sabi? Anong sabi? Tayo daw po ay buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Buong tiyagang magpatuloy. We have to run with perseverance. Alam niyo po, hindi naman madali ang sumali sa takbuhan o sumali sa mga Olympics. Bakit? It takes self-discipline, tapos sasali ka sa race. Nagkataon na ang takbuhan ay tanghaling tapat. Mainit, di ba? Nakakauhaw. Tapos, tatakbo ka, madadapa ka pa. Minsan, madidislocate pa ang iyong paa pag nagkamali ka pa ng pagtakbo. Pero, hindi iniinda yun ng mga players. Hindi iniinda. Alam niyo po, ang ginagawa po nila yung best para sila ay magtagumpay. So, we have to run with perseverance. Kinakailangan nating buong tiyaga. May kasabihan tayo, pagka daw po meron tiyaga, may pagpapala. Anong nilaga? Nilagang saging? Nilagang kamote? Sabihin mo, pag may tiyaga, may pagpapala. Yan ang ating kasabihan. No? Pag nilaga lang, okay? So, ang panghuli, mga kapatid. So, una, lay aside every hindrance. Pangalawa, run with perseverance. Pangatlo, fix your eyes on Jesus. Nakita na ba kayo ng tumatakbo tapos lingon ng lingon ganyan? No, parang nanonood. Hindi ka tumatakbo, nanonood ka ng pingpong. Yung gumaganon-ganon, no? Lahat po ng tumatakbo, nakatingin sila doon sa kanilang pupuntahan. Naalala ko yung, ewan ko sa inyo ganito, yung tinuturuan ako magbisikleta, nagagalit yung, nagtuturo sa akin. Dahil ang hirap ko kung matuto. Pag ako nagbibisikleta, doon ako nakatingin sa pedal. Titingnan ko yung pedal, nakaganyan. Sabi, doon kayo ka tumingin sa malayo. Tumingin ka doon sa malayo. Para ikaw dumiretso. Gayong galing kayo pag may nagtuturo. Tumingin ka sa malayo. Sabi, nagtuturo sa akin ng nagbabay. Hindi kailangan nga pala titingin doon sa malayo. So, anong ibig kong sabihin? Sabi po sa Hebrew, chapter 12, verse 2, ituon natin ang alin? Ang ating paningin, kanino? Kay Jesus na siya pinagmumula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakan na naghihintay sa kanya, hindi niya kinahiyang mamatay sa krus. At siya ngayon ay nakaluklok sa kanan ng throne ng Diyos. Yung promotion, yun yung reward na sinasabi doon. Okay, we have to fix our eyes on Jesus. Naalala niyo po si Peter, sabi niya, nung nakita niya na si Jesus ay naglalakad sa tubig, napagkamalaan nilang multo si Jesus. Pero naglakas loob si Peter at sabi niya, Lord, kung kayo yan, gusto kong pumunta sa inyo. Ang sabi ni Jesus, come, punta dito. At si Peter po ay umalis sa bangka at nakalakad po siya sa tubig. Naglalakad siya papunta kay Jesus. Habang siya po ay naglalakad papunta kay Jesus, nakatingin siya kay Jesus. Ngayon, bigla pong umalon. Tapos biglang humangin ng malakas. Bigla siyang tumingin doon sa hangin at tumingin siya doon sa alon. At dahil po doon, natakot po si Pedro. At pagkatapos po noon, unti-unti siyang lumubog. At sabi niya, Lord, parang di ko yata kaya. At lumubog po siya. Lumubog. Now, ano po ang point doon? Noong nakatingin si Peter kay Jesus, nakakalakad siya. Pero nung siya tumingin na sa mga bagyo, sa alon, bigla na siyang lumubog. Ano ang aral diyan sa buhay natin? Kapag ikaw sa Panginoon ka nakatingin, makapagpapatuloy ka. Sa pagsiserve mo, sa pag-aaral mo, makapagpatuloy ka. Pero pag tumingin ka na sa gobyerno, sa ginagawa ng katabi mo, tumingin ka na kay brother, kay sister, madi-discourage ka na at sasabihin mo, ayoko na magpatuloy. Nakaka-discourage kasi ang iyong tingin, inalis mo na yung iyong pagtingin sa Panginoon. Lahat ng mga tao, meron po yung kanya-kanyang mga weakness. Kapag ka po tayo ay doon tumingin, pwedeng tayo po ay mahila pababa. Pero kapag tumingin ka sa iyong resources, parang
hindi mo kaya. Pero kapag ipinix mo ang iyong paningin kay Lord, magagawa mo ang lahat ng bagay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, fix your eyes on Jesus. Hindi lang focus, kundi i-fix mo na rin. Bakit? Sabi doon, siya daw ang pinagmumula ng ating pananampalataya. Hindi yung katabi mo. Hindi yung kasama mo. Ay, bakit pastor? Yung kapitbahay namin, Kristiyano daw sila sila daw born again din. Ba't ganito, ganyan? Ayaw ko na magpatuloy. Yan, ako, hindi naman sila mga totoong tao, mga ganito. Now, kaya ayaw ko na rin mag-Christian. Hindi, ganon. Now, ito ho yan. Ngayon pong papasko, na marami ng kahit yung mga, alam mo yung, ano bang pera natin, polyester ba yun? Kaya na rin gayahin ng mga sindikato. Marami na din hong nalabas ngayon ng fake na 500, 1,000 din. Nalabas na rin fake. Ibig sabihin ng fake, hindi tunay. Ngayon, dahil marami ng fake na 1,000 at fake na 500, ayaw mo na ba ng 500 at ayaw mo na ng 1,000? Bigay mo na lang sa akin kung ayaw mo. At pagpapatay natin ang building at itutulong natin sa ano. Kahit maraming fake na lumalabas ngayon, di ba? Tumatanggap ka pa rin, tanggap mo pa rin yung 1,000. Ano pong point doon? Hindi ibig sabihin na kalat na yung fake, ayaw mo na ng 1,000 dahil marami ng fake. Isa lang yon. Ang kailangan mo, dapat hanapin yung tunay. At kapag nahanap mo yung tunay, madali mong madidistinguish kung ano yung fake o ano yung hindi tunay. Amen? Kaya, kahit maraming mga hindi totoo, kung sinasabi Kristiyano sila pero hindi nakikita sa kanilang mga buhay, sa kanilang salita, meron pa rin mga totoo. Amen? At si Jesus, yun ang totoo. Doon ka mag-focus. Fix your eyes on Him. Bakit? Dahil, kapag sa Kanya ka nakatingin, hindi ka lulubog. Kapag sa Kanya ka natingin, makapagpapatuloy ka. Kita nyo, siya ang ating model. Hindi daw niya ikinahiyaang mamatay sa krus. Alam niyo po ba, ang mamatay sa krus, nakakahiya. Siya po ay ipinako sa gitna ng dalawang makasalanan. Para bagang sinasabing siya ang pinakamakasalanan doon sa tatlo. At ang isa pa, siya po ay hinubaran. Hubad talaga siya, tinitingnan ng mga tao. Wala siyang kasalanan. Wala siyang ginawa kahit na anong mali. Pero siya hinubaran at ibinilad sa kahihiyan. Sa Israel, hindi ka pare sa Pilipinas. Doon ho, pag nahubaran ka, wala ka ng damit, isang napakalaking kahihiyan. Dito mo sa Pilipinas, pag nahubadan ka, ikaw isikat. Doon, pag nahubaran ka, nakabilad ka na sa kahihiyan. Pero tiniis ni Jesus yung kahihiyan. Alam niyo po kung sino ang nasa sa isip niya, yung siya nakapako sa cross. Ito ay para kay Evan. Ito ay para kay Lloyda. Ito ay para kay Owen. Hindi niya ikinahiya yun para sa iyo. At dahil doon, naligtas tayong lahat. At pagkatapos daw nun, siya ay na-promote. What is the point? Pagdating naman kay Lord, hindi natin dapat ikahiya yung ating pagsiserve sa Kanya. Ikaw, tinatawanan ka, yung pagbo-born again, pagbabible, sinasabihan ka ng sira. No match yun. Wala yun. Hindi may kukumpara yun doon sa kahihiyan na naranasan ni Jesus nung siya ay nakapako. Pero, inignore niya lahat ng mga negative na sinasabi kasi iniisip ka niya. Ngayon naman, ikaw naman, it's your turn. Nagsiserve ka kay Lord. Umahayo ka, nagsishare ka ng Word of God. Pinagtatawanan ka ng iba. Just fix your eyes on Jesus. Kung paanong pagkatapos malampasan yung persecution, siya ay nakaupo sa trono, may promotion, gayon ka din. Pag nalampasan mo ang persecution, pag nalampasan mo ang problema, God will promote you. God will bless you. Sabi, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa cross at ngayon, siya naman ay nakaluklok sa trono ng Diyos. Ano ibig sabihin? Pagpatuloy ka lang, because promotion is waiting for you. His blessing and reward is waiting for you. Amen? Just keep running the race.
tayong lahat ay tumindig sa oras na ito. Lord, salamat po dahil kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan palagi. Kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng encouragement kapag kami po ay nanghihina. Father God, maaaring ang iba po sa amin dito, dati excited sa kanilang work, pero nung nag-a-arise na ang maraming mga problema, nadi-discourage, Panginoon. Pero Lord, ikaw ang may sabi sa iyong salita na kayo ay kasama naming gumagawa. Kayo ang tutulong sa panahong kami ay nanghihina. Lord, restore the inspiration of your people, Lord. Kung paanong na-inspired sila nung nagsisimula sa negosyo, sa pag-aaral. Lord, I pray, buhayin mong muli yung excitement. Yung dating excited na nagseserve kay Lord na ngayon nawawala yung excitement. I pray, oh God, buhayin mong muli ang excitement sa kanilang puso upang sila ay makapagpatuloy. Ngayon, Panginoon, hinihiling ko ang kalakasan na nagmumula sa inyo. Lord, continue to refuel each every one of us para kami ay makapagpatuloy sa takbuhin na nasa aming harapan. Lord, naniniwala kami na mayroong reward na naghihintay sa aming hinaharap. Help us to keep running the race. Yes, Lord. Mag-pray ka kay Lord ngayong oras na ito na marating mo ang finish line na gusto ng Lord na marating mo. Yes. Yes. May pagpatuloy mo yung takbuhin na nasinimula ng Diyos sa buhay mo. Yes. If you are a student, a businessman, woman, yes, nagsiserve kay Lord, sasamahan ka ng Lord para matapos mo ang iyong takbuhin. Thank you, Lord. Holy Spirit, move in this place. Humingi ka sa Diyos ng kalakasan. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I need your strength. I need your power to move forward. Thank you, Lord. Holy Spirit, come down right now. Tayo ay mag-pray, ilagay natin ating kamay sa ating puso. Sabihin po ninyo ang panalangin na ito, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Inaamin ko po, minsan ako'y nanghihina, minsan ako'y nanlulupaypay. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang. Lumalapit po ako sa inyo ngayon at humihingi ng panibagong sigla at panibagong kalakasan para maipagpatuloy ko ang lahat ng bagay na sinimulan mo sa aking buhay. Tulungan niyo po ako na matapos ko ng maayos yung mga sinimulan mo sa buhay ko. In Jesus' name, Amen. Ako na lang magpe-pray, Father God, right now. Continue to open the doors and windows of heaven and supply everything we need sa aming pagtakbo sa takbuhin na sa aming harapan. Ikaw ang magsusupply ng resources, ikaw ang magsusupply ng strength, ikaw ang magsusupply ng wisdom, ikaw ang magsusupply ng anointing, at ikaw din ang magsusupply, Panginoon o God, ng lahat ng bagay na kakailangan namin sa aming pagtakbo. Maraming salamat. To you alone the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, Amen and Amen. Palapakan natin si Lord.